Nagsisimula ang pelikula sa mga miyembro ng SWAT na pinapasok ang isang nakasarado na safe, habang 12-dosenang mga gwardya ang nakatali. May mga perang may marka ng pangalan na isinuksok sa kanilang bibig. Ang pinuno ng bangko, na may kasamang mga bodyguard, ay humihingi sa kanilang organisasyon ng gantimpalang $2 milyong para sa isang babaeng nagngangalang Ana. Kasabay nito, isang babaeng sniper na nasa halos 1 kilometro ang layo ang nakitang naghahanda. Pagkatapos ay binaril niya ang vault ng pera, dahilan upang ito'y bumagsak at tumama ito sa sasakyan ng pinuno ng bangko. Kumalat ang pera at nagdulot ng kaguluhan dahil nag-agawan ang mga tao upang makuha ito. Dahil sa kanyang ginawa, nahuli ang sniper na si Ana at nahatulan ng 20 taon sa bilangguan. Gayunpaman, naniniwala si Ana na ang bangko ay ginagamit sa money laundering ng mga drug lord na naniningil ng napakataas na interes, kaya't inisip niyang tama lamang na parusahan sila. Sa kasamaang palad, dahil sa kakaibang asal ni Ana na parang baliw, siya ay dinala sa isang mental hospital sa halip na sa kulungan. Maging ang doktor na sumusuri sa kanya ay minura niya, dahil naniniwala siyang ang ospital ay ginagamit lamang upang parusahan ang mga kriminal at nakikipagsabwatan ang mga doktor doon sa mga drug lord. Dahil dito, sumigaw siya na gusto na lang niyang makulong. Pagkatapos, nagpa siya ang doktor na may mental disorder si Ana at multiple personality disorder. Dahil dito, inatake at pinatay ni Ana ang doktor na nagresulta sa pagkakatali sa kanya na parang isang mataas na antas na kriminal at itinuturing na takas nang siya'y ilabas. Kasabay nito, mula halos 1 kilometro ang layo sa isang burol, isang sniper ang nakitang nakatutok sa mental hospital kung saan naroon si Ana. Alam ni Ana na siya ay pinaghahanap kaya't nagpas siyang tumakas. Samantala, ang mga nurse sa mental hospital ay mga nakatagong mamamatay tao pala, na pinatay ang lahat ng tauhan at pasyente sa utos na huwag mag-iwan ng saksi at patayin si Ana. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang isang lalaking nurse na nagngangalang na Shipan dahil natakpan ng isang bangkay ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, nakipaglaban si Ana sa mga mamamatay tao, ngunit ang babaeng sniper sa labas ay patuloy na nagpapaputok sa kanya at ibinubunyag sa kanyang mga kasamahan ang kinaroroonan ni Ana. Dahil dito, pumasok ang lahat ng mga mamamatay tao, na nagbunsod ng isang habulan na nagresulta sa maraming nasawi. Sa kabila ng walang tigil na habol at pamamaril, patuloy na lumaban si Ana gamit ang baril na kanyang nakuha. Gayunpaman, hindi ito nagtagal dahil naubusan siya ng bala. Nang makita niya si Shipan, hiniling ni Ana na dalhan siya ng sandata at ipinaalam dito ang tungkol sa sniper sa labas. Samantala, patuloy pa ring nagpapaputok ang babaeng sniper sa labas, kaya binigyan ni Ana ng mga tagubilin si Shipan kung kailan ito gagalaw at hihinto upang mailihis ang atensyon ng sniper. Hindi nagtagal, nagtagumpay si Shipan sa kabila ng mga lumilipad na bala. Agad na sinabi ni Ana na manatili muna siya doon at tinulungan siya. Sa huli, nagawa ni Ana na barilin at patayin ang babaeng sniper sa labas. Pagkaraan nito, dumating ang mga sundalo, dahilan upang agad na umalis si Ana. Subalit hindi siya nag-iingat at nagawa ni Shipan na bigyan siya ng pampitulog na nagdulot ng kanyang panghihina. Habang unti-unti siyang nanghihina, nagsimula niyang alalahanin ang kanyang nakaraan, nang siya ay ipinagkanulo ng kanyang superior na si Roger. Ilang sandali pa, sa isang madilim na silid, nakita ang ilang tao na nagbabasa ng biodata ni Ana habang pinahihirapan siya ng grupo ng mga elite na sundalo. Napag-alaman na si Ana ay sumali sa elite forces ng pamahalaang Tsino sa edad na 12 at naging tanging babaeng sniper na nagtapos na may pinakamataas na ranggo. Bukod pa rito, ang dati niyang team ay nabuwag 3 taon na ang nakalipas, at naglahong mag-isa si Ana upang kumilos ng walang kasama. Habang nagtatrabaho mag-isa, nagawang alisin ni Ana ang hindi bababa sa 50 pangunahing drug dealer at guluhin ang kalakalan ng droga. Binasa rin ang biodata ni Shipan dahil pinaghihinalaan siyang kasabwat ni Ana, sapagkat siya lamang ang natirang buhay na nurse matapos ang pag-atake. Ang nagbasa ng biodata ay ang commander ng elite force na si Jintai. Sa mga oras na iyon, natawa si Ana habang nagmamakaawa si Shipan at iginiit na siya ay biktima lamang. Sa kasamaang palad, sinabi ni Ana na si Shipan ang kanyang kasosyo, na nauwi sa pagtatalo hanggang sa iniutos ni Jintai na manahimik sila. Pagkatapos ay sinabi ni Jintai na gusto niyang tulungan siya ni Ana na alisin ang isang tao. Nang marinig ito, pumayag si Ana sa kondisyong siya ay palalayain muna, at pumayag si Jintai.
Tinanong ni Ana kung sino ang target, at ipinaliwanag ni Jintay na sila ay mga piling sundalo mula sa isang maliit na kaharian sa hangganan ng China, ang kaharian ng Zilong. Ang kahariang ito ay isa sa pinakamalalaking tagagawa ng droga sa buong mundo, na ang lahat ng kontrol at kalakalan ay hawak ng hari. Ngunit pinaslang siya ng sarili niyang anak na nagdulot ng digmaang sibil. Habang ipinapaliwanag ni Jintay ang kanilang target, biglang inatake siya ni Ana. Gayunman, bago pa man ito, may ini-inject siya sa katawan ni Ana. Dahil dito, napasigaw si Ana at tinanong kung ano ang itinurok sa kanya. Sinabi ni Jintay na ang itinurok niya ay isang nanobomb. Nang malaman ito, tumanggi si Ana sa misyon at sinubukang tumakas, ngunit tinatakot siya ni Jintay na papasabugan ang bomba. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi pumayag. Kapag nagtagumpay ang misyon, bibigyan siya ng bagong pagkakakilanlan at gantimpalang $2 milyong. Bukod pa rito, hihilingin nilang bigyan siya ng espesyal na pribilehiyo ng pamahalaang Tsino at bawiin ang lahat ng kanyang sentensya. Bago magsimula, ipinaalam ni Ana na ang isang pandaigdigang organisasyon sa kalakalan ng droga ay nagtakda ng $2 milyong na patong sa kanyang ulo, at daan-daang tao ang humahabol sa kanya. Nangako si Jintay na babayaran nila ang organisasyon ng $2 milyong at tatanggalin ang kanyang pagiging takas kung magtagumpay, at magkakaroon siya ng bagong buhay. Nang marinig ito, pumayag si Ana, ngunit may kondisyon, isasama niya sina Shipan. Natakot sina Shipan at humingi ng tulong, ngunit wala siyang magawa. Hindi nagtagal, nakasakay na sila sa eroplano papunta sa kaharian ng Zilong. Lahat ng daan sa hangganan ay nakaharang kaya't sa himpapawid lang sila makakapasok. Sa mga oras na iyon, ipinadala si Tommy ni Commander Jintay, na nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng video call, at ipinaalam sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon kung saan ang panganay at ikalawang anak ng hari ng Zilong ay naglalaban para sa kapangyarihan. Nagbigay din si Tommy ng coordinate para sa kanilang lokasyon ngunit naabala siya ng mga batang nasa paligid. Dahil dito, agad niyang hinabol ang mga bata at pagkatapos ay ipinakita ang lokasyon ng kanilang pinagtataguan. Subalit hindi naligtas ang bahay dahil naroon na ang mga tauhan ng panganay na anak. Nang malaman ito, agad na nakiusap si Tommy ng awa, sinasabing isa lamang siyang pari na nagpapakalma sa mga bata. Inisip ni Ana na magandang ideya iyon, habang sina Shipan ay sumisigaw sa takot, iginiit na napilitan lamang siyang sumali. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ni Ana ang pinto ng eroplano at sinipa palabas sina Shipan, saka siya mismo tumalon. Tumalon din si Commander Jintay, iniutos sa kanyang mga tauhan na lumapag sa itinakdang coordinate at maghanda para sa Plan B bago sumunod kay Ana. Habang nasa ere pa, nagawa ni Ana na mahawakan sina Shipan at buksan ang kanyang parachute. Nang magkamalay sina Shipan, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng digmaan, habang si Jintay ay nagpapaputok ng armas. Agad na inutusan ni Ana sina Shipan na tulungan siya at nagsimulang bumaril. Matapos maubos ang bala, mabilis silang tumakas, ngunit sa kasamaang palad ay nakasalubong nila ang mga tropa ng pangalawang prinsipe. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, nagpasya sina Shipan na iwagayway ang puting bandila na ginawa mula sa kanyang damit, habang nagtagpo naman ang dalawang prinsipe sa gitna ng labanan. Sa sandaling iyon, hindi nakilala ang tatlo, ngunit natukoy si Jintay bilang may koneksyon sa matandang hari. Biglang napansin ni Ana ang isang sniper na nakatutok sa kanila, kaya naisipan niyang magpanggap na galing siya sa panig ng panganay na anak habang nagbibigay galang. Kasabay noon, nagpaputok ang sniper, na naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig at nagsimulang magbarilan sa isa't isa. Nang makita ito, agad na tumakas si Ana at ang kanyang mga kasamahan, habang sinimulang pagtutuunan ng sniper si Ana habang siya ay tumatakas. Ngunit nang tangkaing habulin siya, naglaho na si Ana. Makalipas ang kaunti, isang transmisyon sa radyo ang nag-utos ng bagong misyon upang hulihin si Ana, dahil may ikatlong grupo na nagsasamantala sa kaguluhan ng digmaang sibil upang agawin ang kapangyarihan. Hindi nagtagal, nakapasok sina Ana, Jintay, at Shipan sa isang bahay at nagtungo sa silong kung saan maraming mga bata ang nagtatago. Nang makita ito, agad na sinabi ni Ana kay Jintay na dalhin agad ang mga bata sa ligtas na lugar. Nang makita ni Ana na may nakatago sa likod ng tela, agad niya itong inalis, at tumambad ang isang babaeng mamamatay tao na umatake sa kanya gamit ang espada. Nang mapagtanto ang panganib, mabilis na tumakas sina Jintay at Shipan mula sa silid, ngunit papalapit na rin ang mga tropa sa labas.
Sa huli, nahuli si Ana at dinala ng mga sundalo. Agad namang inutusan ni Jintai sina Shipan na sumunod sa kanya patungo sa isang ligtas na lugar sa itaas. Pagdating doon, sinubukan ni Jintai na tawagan si Tommy, ngunit walang sumagot. Sa kasamaang palad, patay na si Tommy matapos maipit sa mga guho, na nagdulot ng kalituhan kay Jintai kung paano ipagpapatuloy ang misyon dahil kailangan nilang iligtas si Ana. Mabuti na lang, nakakita sila ng susi ng kotse sa kamay ni Tommy at agad na tumakas. Samantala, abala ang pandaigdigang media sa pag-uulat ng digmaang sibil sa kaharian ng Zilong, na nakatuon sa droga bilang pangunahing kalakal na nagbibigay ng buwis sa kaharian. Di nagtagal, pumasok sa lungsod ang sasakyan ni Jintai at Shipan, ngunit naharang sila ng mga nagpoprotesta na humihiling na wakasan agad ng gobyerno ang digmaang sibil. Nais din nilang ipagbawal ang droga dahil nagdudulot ito ng matinding paghihirap at nagiging sanhi ng tunggalian sa kapangyarihan. Samantala, si Ana ay nakita namang nakakulong at nakabitin sa isang basement. Ang babaeng assassin na nagngangalang Jia Yi, na dumakip sa kanya, ay ahente ni punong ministro Sangpa, ang ikatlong puwersang sumusubok sakupin ang kapangyarihan. Sa oras na iyon, sinubukang takutin ni Jia Yi si Ana, ngunit hindi siya natakot at tumawa lang. Sinabi pa ni Ana na siya'y gutom at humingi ng pagkain kay Jia Yi. Dahil sa pagkabigo na makakuha ng anumang impormasyon, nagpasya si Jia Yi na umalis ng silid. Sa labas, nakapasok sina Jintai at Shipan sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang doktor at gwardya nito. Gayunpaman, agad silang pinigilan ng mga gwardya, kaya't sinabi ni Shipan na siya ay isang pribadong doktor na inanyayahan ni punong ministro Sangpo. Maya-maya, sa hagdanan, nais kumonsulte ng hepe ng gwardya sa doktor tungkol sa kanyang karamdaman. Sinuri siya ni Shipan sa pamamagitan ng pag-utos na ibuka ang kanyang bibig at humingi ng flashlight. Sa sandaling iyon, bumubulong si Jintai na natagpuan na niya ang kinaroroonan ni Ana. Dahil dito, tinutukan ni Shipan ng baril ang ulo ng hepe ng gwardya at sapilitang hiniling ang lokasyon ng kulungan sa ilalim ng lupa. Habang mabilis na pinapatay ni Jintai ang lahat ng gwardya sa loob ng silid, at dahil wala ng ibang pagpipilian, ibinunyag na rin ng pinunong gwardya ang kinaroroonan ng kulungan ni Ana. Sa ilalim ng lupa na kulungan, nagsimulang makipag-usap si Ana sa dalawang gwardya, hanggang sa nahikayat niya ang mga ito na nais na siyang tulungan. Samantala, nagtungo si Jintai sa basement, pinabagsak ang lahat ng gwardyang kanyang nadaanan. Dumating din si Jintai, ngunit wala na roon si Ana, kaya iniutos niya kay Shipan na ipagpatuloy ang paghahanap. Sa mga sandaling iyon, nakita si Ana na nakadamit bilang tagapaghatid ng pagkain, habang si Jintai ay patuloy pa ring nahihirapan sa paghahanap sa kanya habang napipilitin siyang makipaglaban sa mga gwardya. Kasabay nito, isang batang lalaki ang nakitang naglalaro sa bakuran. Ang batang iyon ay si Prinsipe Hamon, ang bunso sa kaharian ng Zilong. Lumapit si Ana upang kunin ang pagkain at makipaglaro sa kanya. Ipinakita niya ang isang laruan na tren at kinuha rin ang parte ng pagkain ng prinsipe. Subalit, nakaposas ang mga paa ni Hamon, kaya hindi siya makaalis. Nang makita ito, naalala ni Ana ang kanyang nakaraan. Biglang sinermonan siya ng punong alila at inutusan siyang tumulong sa loob kaya't umalis siya sa lugar. Samantala, patuloy pa ring naghahanap sina Jintai at Shipan kay Ana. Dagdag pa rito, nagbalat kayo sina Shipan bilang isang nakabaluting gwardya, ngunit nagdulot ito ng pagkadismaya kay Jintai. Habang sina Shipan naman ay naghahanap at gumagawa ng kaguluhan sa ibang lugar, nagsimulang mainis ang mga panauhing inimbitahan, na binubuo ng mga negosyante, entrepreneur, at opisyal ng kaharian ng Zilong, dahil sa matagal na paghihintay. Tinipon sila ni punong ministro Sangpo na may layuning gawing puppet king si Prinsipe Hamon habang siya ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Lalong nainip at naging aroganti ang mga tao roon at sumigaw sila para kay Sangpo, na nagsasabing hindi mauupo ang bagong hari sa trono nang wala ang kanilang suporta. Dahil dito, nagalit si Jia Yi at agad na umakyat sa mesa at inutusan silang magpakabait at kumain ng tahimik. Dagdag pa rito, iniutos ni Jia Yi na hintayin nila ang pagdating ng punong ministro at nagbanta na papatayin ang sinumang mga has na gumawa ng gulo. Sa parehong oras, biglang naiinis si Jia Yi dahil may isang taong ngumunguya ng pagkain ng malakas. Nalaman niyang si Ana pala iyon, kaya't labis siyang nagalit at inatake ito. Gayunman, hindi lumaban si Ana at gusto lamang kumain.
Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinubukan ni Ana ang isang mabigat na martilyo, ngunit hindi niya ito kayang buhatin, kaya kumuha siya ng espada at nakipaglaban kay Jiayi. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang grupo ng mga sundalo at nagsimulang bumaril, kaya napilitang tumakas si Ana. Nakita niya sina Jintai at Nashipan na tumatakas din. Pagkatapos, napunta sila sa isang saradong daan na may bakal na pinto. Sinubukan ni Jintai na buksan ito ngunit nabigo. Nang si Ana ang sumubok, madali itong bumukas. Pagpasok nila sa silid, nadiskubre nila ang underground na pabrika ng droga ni Sangpo. Nang mapagtanto ng mga sundalo na may mga sumalakay, nagsimula silang maghagis ng usok na bomba. Nakita ito ni Ana at may ginawa siya, ngunit inakala ni Jintai na nababaliw na siya, hanggang sa makita niya itong gumagawa ng improvised na bomba gamit ang mga materyales na nasa paligid. Pagkatapos noon, nakapasok ang mga sundalo at si Jiayi, ngunit huli na para maunawaan ang plano ni Ana, dahil sumabog ang pabrika ng droga. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumakas sina Ana, Jintai, at Nashipan. Hindi nagtagal, biglang pumasok si Roger, dahilan upang umatake si Jiayi na hindi nasisiyahan sa kanyang mga ginawa. Gayunman, dumating si punong ministro Songpa upang pumagitna at saka sinalubong ang mga panauhin. Samantala, dumating sina Ana, Jintai, at Nashipan sa tirahan ng punong ministro. Nalaman na si Jintai, na dati nang naglingkod doon, ay alam ang lokasyon. Kasabay nito, nakakita si Ana ng isang makabagong sniper rifle at sinimulang baguhin ito. Pinagalitan siya ni Jintai at nagtataka kung bakit siya napakalakas. Samantala, sinimulan ni Nashipan ang paggamot sa kanilang mga sugat at tinanong kung bakit hindi kailanman itinutok ni Ana ang kanyang armas sa mga bata. Nang marinig ito, natahimik si Ana at agad na naalala ang kanyang nakaraan. Nag-flashback ang eksena, ipinapakita si Ana bilang isang batang lumaki sa isang kampo ng mga refugee na binabantayan ng mga armadong sundalo. Lahat ng nasa kampo, kabilang ang mga bata, ay nakitang may bitbit at nagtuturo ng mga armas. Ang mga bata sa kampo ay naging biktima ng mga eksperimento hanggang sa isang araw, sinalakay ng hukbong Chino ang lugar at nailigtas si Ana. Sa kalaunan, sumali siya sa militar at naging isang kahanga-hangang sniper. Sa kanyang paglilingkod, madalas na ipinapadala si Ana sa mga lugar ng digmaan at nagdadala ng pagkain para sa mga refugee. Ngunit isang araw, nasaksihan ni Ana ang madilim na mukha ng mga mangangalakal ng droga. Ginamit nila ang mga sibilyan, at ang mga bata ay nilagyan ng mga bomba. Ginawa rin nilang halimaw ang mga karaniwang tao sa pamamagitan ng mararahas na pag-atake, na naging sanhi ng pagkamatay ng marami sa kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, hindi kayang barilin ni Ana ang isang bata. Dahil dito, nagkimkim siya ng matinding galit at nagpa siyang lipulin ang lahat ng mga mangangalakal ng droga sa buong mundo. Si Jintai, na nawalan ng malay dahil sa iniksyon ng droga, ay naalala ang mensahe mula sa matandang hari, ang kanilang bansa ay kontrolado ni Songpa, na nagpaplanong gawing legal ang mga batas sa droga. Lumabas na ang nais ng matandang hari ay mapalaya ang kaharian ng Zilong mula sa droga kahit ano pa ang mangyari, kahit pa isakripisyo ang tatlo niyang prinsipe. Dahil dito, nanumpa ang lahat ng sundalo na isa sa katuparan ang kagustuhan ng matandang hari. Makalipas ang kaunti, nagkamalay si Jintai at nakapanood ng nakakagulat na balita sa TV, namatay ang una at pangalawang prinsipe sa isang armadong labanan. Sa parehong oras, inihayag ni punong ministro Songpa, na ayon sa batas ng hari, ang ikatlong prinsipe na si Hamen ay koronahan bilang hari bukas ng alas 8 ng gabi. Samantala, labis na nadismaya si Ana dahil patay na ang kanyang target at hiniling kay Jintai na palayain na siya, sapagkat pagod na siyang manatili sa kahariang ito. Ipinaliwanag naman ni Jintai, habang hawak ang remote ng nanobomb, na magiging tao-tauhan lamang ni Songpa ang ikatlong prinsipe. Kaya't kailangan ni Ana na tulungan siyang tapusin ito. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, napilitan si Ana na pumayag, sapagkat nasa loob pa rin ng kanyang katawan ang nanobomb. Samantala, nakita si Roger na nakikipagpulong kay Songpa upang ipaalala ang kanyang pangako, na kung magtatagumpay siya sa pag-agaw ng kapangyarihan, si Roger ang mangangasiwas sa buong militar. Sumang-ayon si Songpa, at pinatay ni Roger ang mga general na maaaring tumutol sa kanya. Sa parehong oras, isang general lamang ang sumuko at nakaligtas.
Pagkaraan nito, sinuri ni Roger ang mga paghahanda para sa koronasyon kasama si Songpa, ngunit wala siyang pakialam sa bansa hanggat kumikita siya ng malaki mula sa kalakalan ng droga. Kinagabihan, nagsimula ang seremonya ng koronasyon habang sina Ana at Jintay ay nasa isang gusali, 3 kilometro mula sa lugar ng koronasyon. Dumating din sina Shipan, dala ang kanyang sandata. Sa sandaling iyon, tinanong ni Ana kung sino ang kanilang target, at ipinaliwanag ni Jintay na maaari lamang nilang patumbahin ang target mula sa layong 3,000 metro, na ibig sabihin ay si Ana lamang ang makakagawa ng putok. Maya-maya, tumunog ang kampana bilang hudyat ng pagsisimula ng seremonya. Dahil dito, naghanda sina Ana at Jintay sa bubong gamit ang sniper rifle. Sa sandaling iyon, tinulungan ni Jintay na sukatin ang halumigmig, panahon, at direksyon ng hangin. Napag-alaman na may 3 pagsabog ng paputok, kaya 3 pagkakataon lamang ang mayroon si Ana. Pagkaraan, lumabas si Prinsipe Hamen sa entablado at nagsimula ang seremonya. Nang makita ito, napagtanto ni Ana na si Prinsipe Hamen ang kanyang target, dahil hindi siya dapat maupo sa trono at magamit ni Songpa. Sa kanyang pag-aatubili, pumutok ang una at ikalawang paputok na naging dahilan upang magtaka si Jintay kung bakit hindi pa nagpapaputok si Ana. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Jintay na hindi kailanman nagpapaputok si Ana sa mga bata. Samantala, si Prinsipe Hamen ay malapit nang lumagda sa kanyang inaugurasyon at pagtibayin ang batas ng droga ni Songpa. Sa huling sandali, binaril ni Ana ang mga tanikala na nakagapos sa mga paa ni Hamen, na nagdulot ng kaguluhan at takot. Dahil dito, dinala si Hamen sa loob ni Roger, habang nagpas siyang pasabugan ni Jintay ang nanobomb. Gayunpaman, mabilis na ipinaliwanag ni Ana na hindi siya tumatarget ng mga bata. Kasabay nito, natuklasan ng mga sundalo ang kanilang kinaroroonan at sinimulang habulin at pagbabarilin sila, dahilan upang mabitawan at masira ang remote ng nanobomb ni Jintay. Nauwi ang dalawa na nagtutok ng baril sa isa't isa, habang sina Shipan ay naiipit sa gitna. Sa sumunod na putukan, tumakas si Jintay papasok sa gusali, hinahabol at pinapaputukan ng mga pulis at sundalo. Samantala, sina Shipan, na napilitang gumanti ng putok, ay labis na nabigo sa pagkakasangkot sa magulong sitwasyon. Sinubukan ni Shipan na tumakas ngunit binaril siya ni Jintay, na sa huli ay napilitang bumalik kay Ana. Sa parehong oras, hindi maganda ang kalagayan ni Ana, na nadidismaya matapos masangkot sa digmaang sibil ng kahariang ito. Biglang may sniper na bumaril sa kanya. Sa kabutihang palad, nagawa ni Ana na gumanti ng putok at natuklasan na si Roger pala ang bumaril. Nang makita ang mukha ni Roger, naalala niya ang nakaraan noong sila ay naipit sa isang lugar ng digmaan. Noong panahong iyon, inakala ni Ana na tutulungan siya ni Roger, ngunit sa halip, itinulak siya nito, dahilan upang siya ay mahulog sa bangin. Agad na hinihila ni Ana sina Shipan papasok sa isang silid. Halatang sawa na siya sa nanobomb na nasa kanyang katawan at hiniling kay Shipan na alisin ito. Ngunit tumanggi si Shipan, sinabing imposible iyon. Dahil sa pagkadismaya, pinilit at tinatakot siya ni Ana na maghanap ng paraan, hanggang sa naalala ni Shipan ang isang posibleng solusyon sa problemang ito. Hindi nagtagal, inilagay si Ana sa isang tangke ng tubig na may kuryente, na may layuning i-deactivate at sirain ang nanobomb sa kanyang katawan. Binalaan siya ni Shipan na magiging masakit ito, ngunit determinado si Ana. Pagkatapos, dumadaloy ang mataas na boltahe ng kuryente sa tubig at nagsimulang sirain ang bomba sa kanyang dugo. Bagamat nagtagumpay sila, nawalan ng malay si Ana. Nang makita ito, agad na sinuri ni Shipan at tiniyak na buhay pa si Ana. Samantala, sinubukan ni Jintay na kumonekta sa nanobomb gamit ang kanyang laptop, ngunit naputol na ang koneksyon sa bomba na nasa katawan ni Ana. Habang walang malay si Ana, nagpa siya si Shipan na umalis at kumuha ng mga armas. Gayunpaman, naawa siya at nagdesisyong tulungan si Ana. Nang akmang magsasagawa ng CPR si Shipan at muling nagkamalay si Ana, biglang sumugod si Roger at inatake si Shipan, iniisip na kakampi siya ni Ana, dahilan upang lisanin niya ang lugar. Sa sandaling iyon, nagkunwari si Roger na kaibigan pa rin sila ni Ana sa kabila ng kanilang nakaraang relasyon, ngunit tumanggi si Ana na makipagkasundo sa kanya. Inatake ni Ana si Roger habang sinusubukan siyang kumbinsihin ito. Dahil napakahirap kumbinsihin ni Ana, napilitan si Roger na talunin siya. Sa mga sandaling iyon, naalala ni Ana ang lahat ng bagay na ginawa ni Roger laban sa kanya at labis siyang nagalit.
Gayunman, dahil sa kanilang malapit na relasyon noon at sa matatamis na salita ni Roger, lumalambot ang puso ni Anna. Ilang sandali pa, dumating sina Shipan at ibinalita na papalapit na ang isang grupo ng mga sundalo, kaya kinailangan nilang umalis kaagad. Pinaghinalaan ni Roger na mga tauhan ni Songpa ang mga sundalo, ngunit sila ay agad na inatake, dahilan upang magalit at malito si Roger sa mga intensyon ni Songpa. Samantala, nakita si Prinsipe Hamen na gumagawa ng video call upang humingi ng tulong, isiniwalat na siya ay hinahabol ng isang grupo ng mga sundalo ngunit nakatakas. Dahil dito, hiniling ni Roger kay Anna na tulungan siyang hanapin at iligtas si Prinsipe Hamen upang dalhin siya sa isang ligtas na lugar. Pumayag si Anna, at kasama sina Shipan, umalis sila sa gusali, nagnakaw ng motorsiklo, at tumakas. Nang maglaon, napag-alaman na si Prinsipe Hamen ay tumatakbo pa rin, at isang grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni Jintai ang nagsimulang humahabol at nagpaputok sa kanila. Kasabay nito, nakipaglaban si Anna gamit ang baril, saka inalis ang helmet ni Shipan na nakaharang sa kanyang paningin habang nagpapaputok sa mga sasakyan ng mga sundalo ni Jintai. Hindi sumuko ang mga sundalo at pumasok pa sa kotse ni Prinsipe Hamen, kaya ginamit ni Anna ang kanyang kasanayan upang sirain ang lahat ng sasakyan. Sa wakas, nakapasok si Anna sa kotse ni Prinsipe Hamen kasama sina Shipan bago sila tuluyang makatakas. Dahil dito, labis na nainis si Jintai, habang nakipagkita naman si Songpa kay Roger at sinisi siya sa pagkabigong mahuli si Prinsipe Hamen. Sa sandaling iyon, inakusahan din si Roger na iniwan ang ikatlong prinsipe at pinatakas ito. Dahil dito, kinansela ang kanilang kasunduan, at tumanggi si Songpa na ibigay ang kontrol ng militar kay Roger. Bukod pa rito, inisip ni Songpa na sapat na ang naging serbisyo at tulong ni Roger at hindi na siya kailangan. Inutusan ni Songpa si Jie na alisin si Roger bago siya umalis sa silid. Sa sandaling iyon, lumapit si Jie at muntik nang patayin siya, ngunit napag-alamang si Jie ay umiibig na at may utang na loob kay Roger dahil minsan na siyang iniligtas nito noon. Kaya't hindi niya sinunod ang utos ni Songpa at sa halip ay iniligtas si Roger. Tinanong naman ni Jie kung kailangan pa ba siya ni Roger ngayong bumalik na si Anna, ang kanyang dating kasintahan. Sa kasamaang palad, tinukso siya ng tuso na si Roger at sinabi nitong kailangan pa rin niya si Jie, kaya umalis silang magkasama mula sa silid. Hindi nagtagal, labis na nagulat si Songpa nang makita niyang malaya si Roger at agad niyang pinagalitan si Jie dahil sa pagtataksil. Gayunman, ipinaliwanag ni Roger na hindi kailanman naging tauhan niya si Jie at mabilis niyang pinatay si Songpa, dahil balak niyang sakupin ang kaharian. Samantala, huminto ang sasakyang sinasakyan ni Anna at bumaba si Hamen, na nagtataka kung bakit hindi siya binaril nito. Napag-alamang sinadya ni Hamen na tumakas mula sa bahay ni Songpa dahil mariin niyang tinututulan ang legalisasyon ng droga sa kanilang bansa. Alam din niya na ang droga ang dahilan ng pagdurusa at pagkawala ng lahat ng kanyang mga kababayan. Dahil dito, itinuring ni Anna na matalino si Hamen sapagkat galit din siya sa droga. Kaya naman, nakiusap si Hamen kay Anna na tulungan siyang mabawi ang kanyang karapatang maging hari at handa siyang magbayad ng anumang halaga. Pumayag si Anna ngunit ang hiningi niya bilang kapalit ay donuts. Kasabay nito, dumating si Jintai ngunit hindi niya alam ang nangyari kay Songpa. Ipinilit niyang hindi niya maaaring hayaang mabuhay si Hamen upang maging puppet ni Songpa, dahil lalo lamang magdurusa ang mga tao. Nang marinig ito, inisip ni Anna na baliw si Jintai, sapagkat ang dapat habulin ay si Songpa, hindi si Hamen. Dagdag pa, nadama ni Anna na napakatigas at sarado ng isip ni Jintai, dahil maaari namang maging mabuting hari si Hamen. Sa sandaling iyon, nagtutukan ng baril sina Anna at Jintai, habang sinabi ni Jintai na matapos niyang patayin ang prinsipe ay tatapusin na niya ang lahat. Sa matinding sandaling iyon, biglang dumating sina Shipan at pinigilan sila, sinasabing kailangan nilang magtulungan. Lumabas na labis ng nabigo sina Shipan dahil matagal na siyang nagsisikap para sa kanyang pag-aaral, kumikita ng pera, at nag-aalaga sa kanyang mga magulang, ngunit ngayon napasadsad siya sa bansang ito. Kaya naman, minura ni Shipan ang dalawa, pinaaalala sa kanila na mayroon silang kakayahang iligtas ang maraming taong ngunit sa halip ay nag-aaway sila roon. Sinabi ni Hamen kay Jintai na walang silbi ang pagpatay sa kanya dahil madali lamang makakahanap ng kapalit si Songpa. Nakiusap si Hamen kay Jintai na tulungan siyang palayasin ang masasamang tao mula sa kaharian ng Zilong upang hindi na magdulot ng masama ang droga sa mga inosente.
Nang marinig ito, natahimik si Jintay, habang si Ana naman ay tumawa, pakiramdam niya ay may mali sa kanyang misyon at nagtanong kung mas mahalaga ba ang misyong ito kaysa sa buhay ng mga inosente. Dahil dito, sinabi ni Ana kay Jintay na barilin na lamang siya. Ngunit nang nais ng bumaril ni Jintay, hindi niya magawang patayin sina Ana at Hamon. Dahil dito, nagpasalamat si Hamon kay Jintay at nagpatuloy na magtiwala sa kanya. Pagkatapos, nagbigay galang si Jintay at naniwala na ngayon sa ikatlong prinsipe. Sa kasamaang palad, kulang sila sa tauhan, at nagreklamo si Jintay na pinatay ni Ana ang lahat ng kanyang mga sundalo. Itinanggi ito ni Ana at sinabi na hindi niya pinatay ang kanyang mga sundalo. Kasabay nito, dumating ang mga sugatang sundalo ni Jintay, ngunit pinigilan sila ni Jintay na umatake kay Ana dahil naging magkakampi na sila ngayon. Maya-maya, ibinunyag ni Hamon na pinatay si Songpa ni Roger dahil pareho nilang balak gawing pabrika ng droga ang kaharian. Nagulat si Ana sa narinig, at nagsimula silang magplano ng kanilang mga hakbang. Ilang sandali pa, nagkunwaring tumawag si Ana kay Roger at sinabi niyang nahuli na niya ang taong nagtangkang dumukot kay Prinsipe Hamon. Dumating si Roger at nagpasalamat kay Ana, ngunit may balak pa rin siyang gamitin ito. Samantala, ang mga opisyal ng gobyerno na naging sanhi ng kaguluhan ay napagpasyahan ni Jia Yi na alisin. Sa sandaling iyon, naglagay si Jia Yi ng kahon na naglalaman ng mga parte ng katawan ni Songpa, na kalaunan ay sumabog. Samantala, dinala pabalik sa palasyo si Hamon habang nais pa ring siguraduhin ni Ana ang isang bagay at inanyayahan si Roger na umalis sa bansa kasama siya. Nang marinig ito, tumanggi si Roger at sinabing maaari silang mamuhay ng mapayapa sa kaharian nang hindi na kailangang pumunta pa sa ibang lugar. Nagtanong si Ana tungkol sa kanilang nakaraan, noong ang kanilang mga puwersa ay malapit ng talunin ang pinuno ng droga. Noon, pinatay ni Roger ang pinuno ng droga at kinuha ang lahat ng droga, na nagkanulo sa kanya. Nang marinig ito, iginiit ni Roger na ang kaharian ay mahirap, tigang ang lupain, at ang tanging tumutubo lamang ay opyo, kaya't napipilitin ang mga tao na magtanim nito. Doon naging malinaw kay Ana kung sino talaga si Roger. Niyakap at hinalikan ni Ana si Roger sa huling pagkakataon, nang mapagtanto niyang hindi na siya ang taong kilala niya noon. Binigyan niya ng isang putok si Roger dahil hindi niya kayang mabuhay kasama ang isang taong kumikita mula sa droga. Gayunman, nakaligtas si Roger at pinilit si Hamon na pumirma ng legalisasyon at pagtatanim ng droga sa kaharian, na may banta na papatayin ang buong pamilya ng hari at mga kawani kung hindi siya makikipagtulungan. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ang koronasyon na mahigpit na binabantayan ng mga sundalo. Ibinabalita rin ito ng internasyonal na media, kasabay ng mga nagpoprotesta at pagdagsa ng mga mamamahayag, dahil haharapin ng kaharian ng zilong ang internasyonal na parusa kung ipapatupad nila ang bagong patakaran. Samantala, mula sa malayo ay masayang pinagmamasdan ni Roger, kumpiyansang susuko si Prinsipe Hamon. Subalit, pinunit ni Hamon ang dokumentong kanyang pinirmahan, determinado na iligtas ang pamana ng kanyang ama at naniniwalang hindi kailanman ipatutupad ang legalisasyon ng droga sa bansa. Galit na galit si Roger nang biglang nagkaroon ng kaguluhan habang isang grupo ng mga sundalo ang naghagis ng mga smoke bomb patungo kay Prinsipe Hamon. Ngunit sila pala ay mga tauhan ni Jintay na nakapasok bilang mga nagkunwaring gwardya at mabilis na kinuha si Hamon. Nang malaman ito, nag-utos si Roger na maglagay ng harang at pagsasara ng mga daan, habang tinulungan din ni Shipan ang mga tauhan ni Jintay na may pasok si Hamon sa sasakyan upang makatakas. Kasabay nito, hinabol sila ng mga sundalo ni Roger, na nagresulta sa palitan ng putok sa kalsada. Dahil sa matinding putukan, lubhang napinsala ang kanilang sasakyan at napilitan silang magpatuloy sa paglalakad. Habang dumarating pa ang mas maraming sundalo ni Roger, ipinakita ni Ana ang kanyang husay sa pakikipaglaban upang talunin ang mga tropa, sapagkat kailangan nilang makatakas bago sila maging target ng tangke. Sa kasamaang palad, na-dislocate ang balikat ni Ana kaya hiniling niya kay Shipan na umakyat at tulungan siya. Muling nagkaroon ng shootout habang naiinis si Shipan dahil napakataas ng hagdan. Pagkatapos niyang makarating sa itaas, inayos ni Shipan ang balikat ni Ana at tinulungan siyang bumaril. Gayunman, alam na ni Roger ang kanyang mga gawi at estilo sa pakikipaglaban kaya ipinaalam niya sa kanyang mga tauhan ang kinaroroonan nito. Nang pinaputukan sila ng tangke, mabilis na sumigaw si Ana at tumakbo palayo.
Nagkaroon ng shootout sa lahat ng dako habang abala ang mga tauhan ni Jin-Tai sa paglikas kay Prinsipe Hamon. Sa kabutihang palad, nakababa si Ana at napatunayang siya ang pinakamapanganib na sniper. Hindi nagtagal, naipit si Jin-Tai at hinabol ng mga sundalo ni Roger. Muli siyang nailigtas ni Ana, habang patuloy siyang hinahabol ni Roger, ngunit nakatakas pa rin si Ana. Nagpatuloy ang labanan maghapon hanggang lumalim ang gabi, at lalo pang naipit si Jin-Tai at ang kanyang mga tauhan. Sa parehong oras, may isang tangke ang lumapit, kaya kasama si Nashipan, patuloy na pinaputukan ito ni Ana hanggang sa kanilang mawasak ito. Sa wakas, sumama si Jie sa paghabol sa mga tauhan ni Jin-Tai. Pagpasok nila sa isang gusali, pinatay ni Jin-Tai ang kanyang mga kalaban at hinarap si Jie. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang sugatang kalagayan, nahirapan si Jin-Tai. Di nagtagal, natagpuan ni Jie si Prinsipe Hamon, ngunit ito pala ay isang bitag dahil nasa malapit na si Jin-Tai kay Roger at inatake siya. Gayunpaman, binaril ni Roger si Jin-Tai na naging sanhi ng pagbagsak nito. Binaril din ni Ana si Jie, ngunit nagawa pa rin itong dalhin si Hamon sa loob ng gusali. Sa sandaling iyon, malubhang sugatan si Jie at pumasok si Roger. Nang makita ito, inakala ni Jie na tutulungan siya ni Roger. Sa kasamaang palad, iniwan siya ni Roger upang mamatay. Hindi nagtagal, naubusan ng bala si Ana at isa na lamang ang natira sa kanyang kwintas. Samantala, si Roger, na may dalang infrared vision, ay may kalamangan. Ngunit matalinong nagsindi si Ana ng flare upang hadlangin ang kanyang paningin. Habang abala si Roger sa paghahanap kay Ana, siya naman ay naghahanda ng bumaril gamit ang kanyang huling bala. Ito na lamang ang tanging pagkakataon ni Ana, ngunit sa halip ay binaril niya ang mga tanikala sa paa ni Hamon. Dahil dito, na-distract ni Hamon si Roger at nakatakas. Habang hindi nakahanda si Roger, nakapasok si Ana sa isang tangke at nagpaputok na tuluyang nagtupad ng kanyang paghihiganti. Samantala, mabilis na tinulungan ni Nashipan ang sugatang si Jin-Tai. Bukod pa rito, matagumpay nilang nailigtas si Prinsipe Hamon palabas ng sona ng digmaan patungo sa huling general ng kaharian ng Zilong. Pagkatapos malaman na patay na si Roger, nagutos ang general ng tigil putukan. Makalipas ang ilang panahon, nakita si Hamon na tinatapos ang kanyang mga gawain, nilalagdaan ang mga batas laban sa droga at winawasak ang lahat ng taniman ng opyo. Samantala, si Jin-Tai ay itinalaga bilang general ng hukbo, at ipinagpatuloy ni Nashipan ang kanyang pag-aaral hanggang siya ay maging doktor. Para naman kay Ana, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang sniper, tinutugis ang bawat drug lord na sumisira sa lipunan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.